At dahil palpak itong si Ramil Madriaga, mabilis pa sa alas 4 nagtungo ho itong si Father Adik at itong si Cielo Magno sa tanggapan ng Ombudsman para sampahan ng plunder case itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yang ho si Father Adik sa pagsuporta dito kay Marcos Jr. at dito kay Martin Romualdez, anak ng Tokwa nung nabisto sila. Heto ho sila ngayon mga kababayan, nagkukumahog na pumunta sa Ombudsman para sampahan ng kaso itong si BP Sara. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit walang respeto ang ating mga kababayan, kung bakit nawawalan ng respeto ang ating mga kababayan sa simbahang Katolika. At dito sa mga akala mo talagang para sila sa sambayan ng Pilipino, akala mo talagang para sila sa malinis na pamahalaan, kagaya nitong si Cielo Magno, anak ng Petrang Garapata, trilyon ang pinag-uusapan dito kay Marcos Jr. Trilyon ang pinag-uusapan natin dito sa mga maanumalyang flood control project. Nakita nyo ho ba itong dalawang unggoy na to na nagpunta sa Ombudsman para sampahan ng kaso, yung pumirma sa budget at nagpatawag daw dito kay Saldico na mag-insert ng 100 million dito sa 2025 budget. Aber, yan ang tanong sa inyo. Kaya yan ang dahilan kung bakit matatalo kayo sa 2028 kasi ang kupal nyo. Ang kupal. Sobra, lalo na itong si Cielo Magno. Mahiya ka naman, madam. Anak ng Tokwa. Pambihira. Hinayupak na yan. Mantakin mo yan. Marcos Jr., 100 billion yung di umanong insertion na pina-insert niya kay Amiena Pangandaman. 1 bilyon yung nakaparadang pera sa Diamond Hotel base dito kay Bernardo, na para dito kay para dito kay Adrian Bersamin at dito kay Trigib Olivar. Walang plunder case para dito kay Marcos Jr. Palakpakan. Anak ng Tokwa, dito tayo magkakabistuhan, dito tayo magkakaalaman kung sino nga ba yung tunay na nagmamahal dito sa bansa na to, o ang mahal lang si Martin Romualdez. Yan si Father Adik yan adik sa pagsuporta kay Martin Romualdez. Tayo rin naman, adik tayo sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun mga kababayan. Ngayon, pagalingan na lang ng adik ito. Di ba? Pagalingan na lang ng adik. Ito kasi adik talaga to Adik yan si Father Adik Umamin nga yan, nagdrugay daw yan Pero ngayon, pinagkakaadikan niya na lang yung pagsuporta kay Martin Romualdez. Mantakin niyo yung mga kababayan. Ito yung ilan sa mga larawan na kung saan nakalap natin, meron ho sila daladalang bulto-bultong mga papel. Ang tanong, meron kayang laman sa loob yan? Anak ng Tokwa, wala nga kayong makuhang matinong witness laban dito kay BP Sara dyan sa bullshit na confidential fund na yan Mantangin nyo, COA na nga, kiniklear ng Office of the President, Office of the Vice President, pinagpipilitan pa ng mga walang yang congressman na gipitin ng opisina ng Pangalawang Pangulo Anak ng Tokwa, laway natin. Dito, tumatalsik na dahil nanggigigil tayo dito kay Cielo Magno ito, yan ang gusto nila, manggigil tayo, di ba? Ito na, manggigil na tayo. Ayan mga kababayan, ang bulto-bulto mga dokumentong hinihatid nitong dalawang adik na adik sila kay Martin Romualdez. Dalawang adik na to, dyan sa tanggapan ng Ombudsman. Anak ng Tokwa, ang problema, baka front page lang to, wala naman mga laman. Dapat sana inisa-isa yung ganyan para talagang kapani-paniwalain yung mga kabalbalan. Yun, nagpa-interview pa talaga tong si ate. Madam, masyado na ako kayo ng pagkahalata. Maganda pa bigayan dyan. Wag na lang, anak ng Petrang Garapata. Kung magpapakaaso rin lang naman ako kay Martin Romualdez, wag na lang. Sa kanya na pera niya. Di ba? Alam ko naman saan galing yan Madam, Cielo Magno, hindi ka ba nagtatanong kung saan galing ang pera? Wala lang, saan galing ang pera? Diba? Hindi ka ba nagtatanong? Yan si Father Adik, normal lang yan, hindi magtatanong yan. Sila nila Trillanes, hindi magtatanong kung saan galing ang pera. Anak ng Tokwa, ikaw kasi, Prof. Cielo, di ka ba nagtatanong? Di ka ba nagtatanong kung saan galing ang pera? Baka galing yan dun sa mga mali-malitang sinasabi ni Saldico. Alam mo naman kung saan galing yan. Galing yan sa sambayan ng Pilipino. Di ba kayo nahihiya niyan? Anak ng Tokwa. Hindi ko sinasabing yung perang ipinapakita nito si Saldico. Saan nanggagaling? Sinasabi ko lang naman saan nanggagaling. Hindi ba siya nagtatanong kung saan galing yung pera? Dapat magtanong ka, madam. Nakakahiya ho kayo. Amiena, tinawagan si Saldico, nagpa-insert. Bernardo, merong iniwang pera sa Diamond Hotel, anak ng Petrang Garapata. May problema tayo dyan sa naratibo na yan ang sinasabi ko. Pagka nagkahendot-hendot na ang naratibo nyo, nagpapanik kayo. Sa bagay, parang kumita naman dito ang National Bookstore. Mantakin nyo ilang bundle ng coupon ba nang binili nila dito. Meron na namang kumita. Kung i-donate nyo na lang yan sa mga eskwelahan, edi nakatipid pa yung mga bata. Pinag-drawing nila na ganyan, di ba? Mga walang ya kayo, ito. Ay ilan lamang ngayon sa mga larawan na ating natagpuan ngayong umaga na kung saan bigla umusok ang ating ulo. Naisip natin para kanino ba naman talaga itong mga tao na to? Wala man lamang na
plunder case laban dito kay Martin Romualdez, dito kay Marcos Jr., anak ng toka, kay Bibi Sara, confidential fund. Di pa ba kayo nag-move on dyan? Move on na kayo. Hindi bebenta yan. Hindi nakakababa ng approval at trust rating yan. Malamang sa malamang, mas tataas pa ang trust rating at approval rating nitong si Bibi Sara dyan sa mga kabalbalan nyo na yan. Lang nga talaga tong si Cielo Magno. Masyado kayo napaghahalata. Dapat magtanong muna kasi kayo kung kanino galing ang pera. Tanungin nyo sila. Anak na, halimbawa may lalapit kay PH. Oy PH, tigilan mo na yan ha. Meron na lumapit. Eto ha. Meron na lumapit ha. Meron na lumapit. Siyempre, hindi ko sasabihin. Hindi na hinay ka naman sa paggano dito kasi ganito ganyan. Huwag mo naman. Putay ka lang. Hindi ganun yan. Diba, yung mga kababayan natin dito sa PH Update, expect nila kung anong nangyayari, yun ang ating sasabihin. Hindi yung tipong nagsusumigaw ang mga ebidensya sa mga maanumalyang flood control, bigla kang segue dito kay BP Sara para sa plansya ng plunder case. Kagago. Cielo ha, anak ng toka. Kayong dalawa nitong si Father Addict na paghahalata ako na sa kayong dalawa na addict na kayo sa pagsuporta kay Martin Romualdez. Ano pa bang meron tayo dito? Nako, ito na ho mga kababayan. Ito na yung kutawagin ko ito ika nga election 2.0. Ay teka lang. Bago tayo magtungo dyan sa video na yan itong si Bangag ha. Ito Bangag talaga to Bangag to. Ito. Dito muna tayo. Nako, bistado ang pirma nitong si Ramil Madriaga. Ito mga kababayan. Hindi lang ho testimonya ang dinuduktor ngayong mga panahon na to. Pati ho ang pirma. Ngayon ang tanong, nasaan na yung notary office na nagnotaryo dito sa affidavit na to? Ano? Sige, tingnan natin, ha? Lahat yan mga kababayan, wag ho kayong mag-alala. Di ba? Sinabi naman natin dito, bago guminhawa ang ating pakiramdam, 3 taon pa ho, yung ika nga sambayan ng Pilipino, pinapakita na ho natin dito kung anong klaseng mga kagaguhang ginagawa ng administrasyon na to. Ngayon, kung magtatagal pa to ng 3 taon, di tayo nang hihikay ng kung ano pa man. Di ba? Pwedeng sampahan ng impeachment yan. Matanggal bukas siyang walang yung magnanakaw na yan, di ba? Pwede. Bakit hindi? Kahit si BP, di ba? Sasampahan, wala pa nga Anak ng toka, maano man yung flood control project ang pinag-uusapan, sabay February merong impeachment si BP Sara. Tingnan mo kagagago tong mga to. Pasensya na ako sa salita, medyo passionate tayo dito sa video na to. Pag bigyan nyo na ho ako dito lang sa video na to, medyo mag-all out ho tayo kasi nagigigil ho talaga tayo dito sa mga siraulo na to Diba? Ang issue natin mga maano man yung flood control project, trilyon, anak ng toka. Hindi ko sinasabing maliit yung 125 million confidential fund. Kinilir na ho ng COA yan. Bakit nyo pa rin ginagawang issue yan? Anong gagawin ni Boying Remulla dyan sa ombudsman? Magpapakakuha na rin sila dyan? O lang niya kayo, oo. Ito ho, ang ika nga lagda nitong, ito yung original na lagda nitong si Ramil Madriaga. Dito sa pangalawa na to, ito yung sa affidavit niya kung di tayo nagkakamali. Ito yung sa affidavit niya ha. Ito ho, mga kababayan, sa pirma pa lang, sa stroke pa lang, yun tayo malupit. Yan sa stroke na yan. Backstroke. Stroke pa lang ng pirma. Kita nyo na merong ika nga ala ano ho ito, Master Sergeant Orly Gutesa. Mambira talaga. Oo, yung kay Gutesa talagang pag-scrutinize ng mainstream media napakatindi pero dito tinanggap na lang ho nila ng ganun-ganun na lamang. Madriaga, Pogo Pera, Droga Pera, Sara Duterte. Oy! Newsroom! Alert! Balita natin yan. Kailangan yan. Diba? O, dito na ho tayo kay Marcos Jr., kay Bangag. Ito, matinding bangagan ho ito mga kababayan. Kaya hindi ho natin malaman, no? Balikan ko lang to. Hindi ko malaman kung paano nasisikmuran itong mga individual na to na, hindi ba kayo magtatanong, kanino galing ang pera? Kanino naratibo ang tinutulak nyo? Kanino naratibo? Diba? Kanino galing yung perang tinanggap nila di umano, sabi ni Saldi ko, kayo naman siyado kayo mga green-minded, di ko naman sinasabing ibinigay sa inyo. Binigay ba? Uy, Cielo, ibinigay ba? Binigay ba sa inyo? Hindi ko alam nagtatanong ako dito. Kasi kung binigay sa inyo, dapat magtanong kayo. Pero dapat, nung nakita nyo yung pera, nagtanong kayo. Kanino galing ang pera? Yan, ganun yun, di ba? Yung ipinakita ang pera ni Saldi ko, kanino galing yan? Sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung pinakitaan kayo ng pera, anak ng toko, pera talaga dito sa bayan na to. Sorry to say, kung merong individual na kagaya nitong si Father Addict at nitong si Cielo Magno, sorry to say, na we're doomed. Pero ika nga,
meron tayong kumukuti-kutitap na pag-asa ngayong mga panahon na to. At pangalan ng kumukuti-kutitap na pag-asa na yan, Sara Duterte. Yaan ang apoy na gusto ho nilang patayin sa puso ng bawat isang Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Yung isang Sara Duterte ang gusto ho nilang tanggalin sa atin. At yan ho ang hindi natin pahihintulutan. Magtutulong ang bawat isang Pilipino para maitawid itong si VP Sara sa 2020. Yan ang ating sigurado. Kasi base dito sa naratibo, hindi ho sila nananalo. Eto na, dito na ho tayo kay Ajik Game. Ano na naman ba to? Ba't nandito yung ano? Pagka nag-i-interview mga ganito ay itsura, medyo diskumpiyado na ho ako mga kababayan eh. Tipong datingan, ala Aisha Sigira. Wala naman tayong problema kay Aisha. Ano yun eh. Kumbaga magaling kumanta yun eh. Dito na ako. Hoy PH ha. Hindi, ano lang, di ba? Pagka yung, yung tapos pa lang ng buhok eh, parang, nako madam ha. Okay. But what drives you? What excites you the most in serving Sorry, our lalaki pala. Sorry. Wala ka nga! Babae pala siya. Lalaki pala si Kuya. Sorry. Ba't ka kasi naglilistik? Huwag ka na maglistik. Naglilipistik ka eh. Huwag ka maglipistik. Ang tunay na lalaki, hindi naglilipistik. Hindi nagme-makeup yan. Anak ng toka, di ako pwede make-upan. Siguro kung patay na ako, doon ako pwedeng make-upan. Kasi hindi naman yun eh. Magpapakarinate ako eh. Diba? Walang make-up. Pero buhay ka pa, mini-makeup ka na tapos lalaki ka. Anak ng toka, may problema tayo dyan. Kaya si Tatay Digong ayaw niyang ganyan eh. Kumbaga tinatali lang si Tatay Digong pero, sir, kailangan namin make-up. Hindi niya ako mamimake-up. Diba? Brad, napaghahalata kita. Oh. country, Mr. President? I'm here to serve. I'm not here for myself. I'm not here for, but Daldal kasi ni PH. Ano sabi? Ano sabi, gang? Dito natin. But what drives you? What excites you the most in serving our country, Mr. President? I'm here to serve. I'm not here for myself. I'm not here for, but I really think that there are many things that I could do. And I say, you're not. Sorry. Parang ano yan? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Uniteam. Diba? Parang ano yan? Parang not in a million years, not in 100 years makakapasok ang ICC. 100 pisong bigas. Walang armas yung mga pumasok sa compound ng KOJC. Parang ganyan lang yan. Diba? I'm here to serve. Anak ng tawa. Pagka yan na sinasabi ng isang presidente, 3 taong ka na, dapat sasabihin mo lang dyan, look what I've done. Ganun lang. Wala maraming explanation na alam ko makakatulong ako. Kabalbalan. Kaya ano mo na magsalita yung trabaho mo kaso wala magsasalita kasi wala ka na trabaho. Sa nakalipas na 3 taon ang ginawa mo lang mamuluiti ka at magpa-insert kay Amena at papunta dito kay Zaldico. Di umano, sabi ni Zaldico. Keep doing it. Di mo pa natatapos. Go. Keep doing it. Keep working. Kung to, si Raulo ka ba? Anong keep working? Baka yung pagsingot mo, keep snorting. Walang trabaho, keep working. Walang nawo-work, Brad. Walang nawo-work. Yung flagship project mo, nakaw. Di ba? Yung bill ni Tatay Digong. Tenga. Di ba? Wala lahat. Anong keep working? Baka keep snorting kayo ng pulburon. Baka yun. Mamirang yan. Di ba? Anong nangyayari sa ekonomiya natin? Keep snorting. Oh. Di ba? Anong nangyayari sa mga kababayan nating mamahirap? Keep snorting. Yun ang nangyayari. Wala kang ginawa kundi sumihot ng pulburon. Kulang pa. Kulang pa. Simot ka pa. At saka, ang katotohanan dyan, lagi naman magiging kulang yan eh. Laging magiging kulang yan kasi pagkabangag ka, walang magiging sapat sa'yo. Dapat keep snorting. Kahit ilang taon mo na trinabaho yan, kulang pa rin yan kasi hindi nagtatapos yung trabaho. But never mind, you just have to. Teka lang, bakit yung mga karatig bansa natin? Di ba, yung tipong mga Vietnam, mga Indonesia, mga Thailand, mga Taiwan, di ba? Ano pa ba, yung mga malalapit sa atin dito sa, bakit yung Cambodia, bakit yung bansang nalampasan natin, yung pinakahuli, nalampasan tayo, di ba? Bakit sila? Nagiging sapat na sila. Di ba? Ba't sila, nasasabi na nila sa mga mamamayan nila, yan na yung pagbabago na kailangan. Yan yung ekonomiya, yan. Tayo na ngayon ang pinupuntahan ng mga turista. Ano nangyayari? Kasi ang ginagawa nyo, keep snorting. You have to keep going until you drop. Keep snorting ng pulburon until you drop, ganon. O yan, kailan ka kaya magdadrop? Walang yan. Magdadrop ng kamay. Yan, kasi pagod na siyang magtrabaho. Yun.
Ayun naman, oh. Hindi tayo nagnanasa ng ano po man sakit sa kahit kanino pa man tao. Hayaan natin humatol ang Diyos ng tadhana. Kung ano ang nakasulat sa palad nila, di ba nakasulat sa palad nila na mapupunta sila sa Hawaii, ipapatapon sila. Di ba? Oh, nakasulat sa palad nila na ang isang Rodrigo Duterte ang magpapalabing doon sa diktador na Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakasulat sa palad nila na na magiging presidente itong aadik na to. Ajik kay Lisa Araneta. Kayo naman. Adik yan. Kayo naman. Lagi nga sila nag-kikiskisan. Nakasulat din sa palad nila. Ito, basa ko to ha. Nakikita ko ito. Sa mga recent development, nakasulat sa palad nila. Naging fortune teller ka ng PH. Hindi. Abangan na lang ho natin kung ano mangyayari sa pamilya na yan. Now po, na Last video na ho natin to. Ayoko nang gumawa ng susunod pong video ha. question po namin, your life as a president. How about in a different perspective? Ayoko na. Lalas na ho ito mga kababayan. Naubos yung energy ko dito sa mga adik na to. Do you once wish to live in a different family background, or naisip niyo po ba na if I'm not living as in a political background, what kind of life you would like to be po? Oh my gosh. Oh my gosh. Anong life ang gusto niyong mangyari siya? Nakunto ko, pakuya-kuya ko lang tapos snort lang ng pa-snort. Ganun lang. Would I want to have been born into another family? Absolutely not. O syempre, Marcos yan eh. Di ba? Lahat ng perks, lahat ng privileges nasa inyo nung bata kayo. Anak ng towa, kahit na... Ay, ako talaga. Umbira, oo. Ay, hindi nga Marcos. Gusto maging Marcos eh. Tapos ikaw Marcos ka na. Yung reputasyon na binil ng yung ama, kung meron man, ikaw ang nakinabang. Pambira naman. Still consider, para ang tingin ko sa sarili ko, ako na ang pinakaswerteng tao na kilala ko. Wala na akong kilala na tao na maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko, ganyan yung mother ko, dyan ang naging experience ko. Kasi lahat naman ng experience, kahit hindi ka nag-enjoy, may natututunan ka eh. Di ba? Yes. It was Nietzsche, di ba? What doesn't kill you? Pero sir, say if you weren't born po as If I wasn't born in my family, you know what? I'll tell you something. That when I was young, I really did not want to enter politics. At saka medyo nandidismaya. Kasi ang gusto mo lang nun mga panahon na yon magpulburon, magparty-party, yun ang buhay mo, Brad. Kasi nga, tamad ka. Literal tamad ka, Brad. Wala kang gustong trabahuin sa buhay mo. Ngayon may pagkakataon, nakapag-asawa ka na oportunista, tawag dito, oportunista na mukhang areps. Yan ngayon ang kinahantungan mo. Wala kang magagawa. Anak ng towa, babatukan ka ni Lisa Araneta Marcos. Sa akin yung magulang ko. Kasi ako lalaki, isa akong lalaki. Pero ayaw ko. Sabi ko, nakita ko yung magulang ko, ang hirap ng buhay nila, ang daming sakripisyo. Sabi ko, ayoko lang yung matahimik lang na buhay. That's why I went to business school. Pero, hindi ganyan ng buhay, hindi mo ma-predict eh. Kaya dito ako napunta. Not that I regret anything of it. I do not regret one day. Ayun na nga mga kababayan, nakanto ko, wala talagang kwenta tong si Marcos Jr. Kahit kailan. Ito, matagal na kong nakaparada to sa ating ika nga. Meron ko kasi tayong queuing system dito sa itong video na to, ilang araw na kong nakaparada sa atin ito, hindi ko natin napapasadahan. Dito sa isa na to, syempre, balik flood control scandal tayo. Anong gusto nitong mga siraulo na to, kalimutan natin flood control scandal. Di maaari yan. Kaya naman ang ating panauhin dito sa video na to, Congressman Mike Defensor, palakpakan. Yan. Dito siya kay Kuya Boy, mag-subscribe kayo sa ano niya. Sa channel nitong The Boy Abunda Talk channel. Ha? The Boy Abunda Talk channel. Mag-subscribe po kayo. Marami siyang tinutok dyan. Okay? Boy, thank you so much. Long time I haven't seen you. Anong reading mo sa kinalalagyan ng bansa? Saan mapupunta ang lahat ng ingay ng ito mga rallies, ito mga investigations? Yeah. Where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have yung confidence problem from investors, not only from foreign investors, but even local investors. Ang tao galit. And, if a government would have to deal with this kind of situation, that there's lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and the House of Representatives and the Senate. And parang palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people. But we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things.
and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprogram sila sa Grabe, no? insertions, as we have heard. Yeah. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya sa Kongreso, i-review yan ng lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget sa district ko. And Yeah. then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM. Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, malit na grupo na lang eh. Na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at the time, itong Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasap na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan lamang ito ng tambayan, ang tinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, fixes all the budget, ayusin natin ng kontrata, Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na Pinuno ng sindikat. Kung Mike, pwede bang ano mo yan, kausapin mo yan si Cielo Magno. Pakilala mo sa kanya kung sino yung pinuno ng sindikat. Yan. at sinabi ni Yan Saldico, yan. na di-deliver siya ng pera Yan, kay yan, Presidente. yan. Organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Zaldico, siya nautusan ng Presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that. Yes, diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair, to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico, and he was already saying, na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Yan na sa akin, nagulat ako. Kung Kasi sinasabi ko na, mainit, ito pala mainit from day one, na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi lang dininay eh. Ang sinabi ni Senator Ting, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay Presidente. Nag-deliver ka kay Trigive, Olaybar, USEC, and then USEC Education. Education, and USEC Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento, that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco Yes. na ayon sa kanya ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang. Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Walang alam si Presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, eto mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations, sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito, ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA. National yung Development Authority. National Economic Development Authority. NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control project. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you.
Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magdadaka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malaki yan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, now, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mga whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO na hindi alam ng Speaker? Never. Hindi yan pwede. Cannot, never. So, puntahan natin ang kwento ni Kahit hindi tayo naging congressman, malabo, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi lahat yan, siya nag-appoint dyan, lahat ng galaw dyan, lahat ng hearing dyan, aprobado lahat ng speaker yan. Lahat ng budget deliberation, pagka alam ko may pirma si speaker dyan. Akala ko talagang nagtrabaho si alam ko lahat ng hearing, merong pirma si speaker dyan. Pagka hindi yan inaproba ni speaker, walang hearing na mangyayari dyan. Kaya tingnan nyo ho yung mga iriniraise sa floor, yung mga may privilege speech, yung mga merong resolution, hindi naman kagyat natatalakay yan ng mga appropriate committee. Diba? Ano mo yan, dribble, ipapaliwanag kay speaker kung speaker tatamaan tayo dito, o paano ba, i-schedule ba natin ng hearing to? Halimbawa sa sa Committee on Agriculture, tatamaan si Martin Araneta at itong si Lisa Araneta Marcos. Stop yan. Ganun ho yan. Halimbawa lang yun, example lang yan. Ganun ho yung mga galawan dyan sa House of Representatives. Pag walang kumpas si speaker, especially sa mga hearing, hindi ho hindi magkakatuloy yan. Zaldi ko. Bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sabihin ko kagad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gutesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yun, Sag? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kilo ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang dinalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat din na-document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya, hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sabihin, si Saldi, sinasabihan siya ng gano'n. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ayun pala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 napunta sa'yo. Ay, happy ano nang ginagawa. Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Gutesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Bali Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang to, hindi pa ito pinapatawan, and si Paul Estrada po, ang tumatanggap. Iniipon sila ay staff ni Saldi ko. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang delivery nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi pa babalik 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi, you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Serio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district, ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman, kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify
Zaldico statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Zaldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Zaldico. Ang sinasabi nila, si Zaldico may problema. Si Zaldico mastermind. Si Zaldico magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Atty. Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na Marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Zaldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo, you take an oath and you face the music. Face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI wala namang rules, but yung Senate may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Zaldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Martek Sai and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa pulled to any investigation. Never been. Walang case 5. Sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Zaldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Zaldico, they can do that to Martek Sai and to Paul Estrada. Etong 2 to, assistant lang to ni Zaldico. Si Zaldico may pera yan. He can hide, he can go anywhere. May mga aeroplano siya. Etong 2 to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong 2 nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente, alam din nila. Because ito ang 2 assistants ni Zaldi na nagdi-deliver ng pera. Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So, Martek Sai and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Zaldico. In your estimation, Mike, makukuha ang 2 ito? Ipapatawag ang 2 ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ang script nila final. Zaldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman na wala na, kumimik na, di natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, natahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Zaldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may tinahil na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang may ipit dito. And then eventually, I would think na si Zaldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Zaldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? 3rd in hierarchy ako o 4th in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Zaldi will always be in jail. Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero, your advice to Zaldico, if you were asked, is for him not come home? As of now, hindi. Kasi, delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay. Let's go to Gutesa. Okay, he went to the Senate. Tapos, pero bago Senado, Mike, paano natagpuan si Sergeant Gutesa? Okay, Yan. maraming mga haka-haka. Sabi nila si GMA yan, inutusan si Mike. Ano ba yung mga sinasabi? Former President. Former President. Tapos, may connection yun kay Inday Sara. May kung ano no. Simple. A friend of mine went to my office and we were talking and he said, Mike, bakit gusto mong pakinggan to? Sabi ko niyan, ito yung isa sa mga nagdi-deliver ng pera. Doon sa case ni Zaldico. Sabi ko talaga, to si Gutesa and I spoke about it. Snippets. Kwento-kwento. O sir, nagdala kami ganito. Nagulat ka kami. Sa baha pala yun. Sa flood control pala yung pera na yun. Kinwento niya yung isang kasama na siya, Mike. Hindi. Nagkita talaga. Nagpunta siya sa akin. Okay. Nagpunta siya. Tapos, the reason why siya nagkwento sa akin, kasi that time, Senator Mercoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story.
I went to Senator Marcoleta, sabi ko, gusto mo kausapin ng tao to. Sabi, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko, yun nagpakilala. Entrusted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa. Sinabi ni Gutesa, nagkwento siya. Lahat ng kinikwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, alam mo, Sarge, sabi niya, itong nangyari sa bansa natin, grabe na. Itong ganito, sabi niya, sobra na. Maawa na tayo sa mga anak natin. Sabi niya, kung pwede, magsalita ka na. Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap ko ng Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, anong tingin mo mangyari sa akin? Sabi ko, alam mo, Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka, man. Ang sabi pa niya sa akin wala naman sir sila mababati ko sa akin, sundalo lang naman ako. Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe, ito pala yun. Ito pala yung pera. Tapos, binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya ng isa. So may personal na harang sana ganun. Oo, tapos parang inaano nila, ito pala yung pera dinideliver natin. Kasi flood control height of the flood control investigation. Tapos yun nga, nakikita lang bilyon-bilyon. So, when Sergeant Gutesa eventually decided, one of the provisions of this affidavit was, nagre-request siya ng witness protection program. Pero nagulat ako nung Senate hearing, hindi naman niya nireject. Sabi niya hindi, di ba? No, naparol siya yun. Oo. Initially, after nun, hindi na kami nakita. Kinupkup siya nung mga kasama. Sorry, May. Tama ba? Publicly niya sinabi na hindi na kailangan. Yes. Di ba? Yes. Okay. Pagkatapos, after nun, boy, nawala na siya. Hindi kami nag-uusap lang kami through a third party. And then sabi, okay siya lahat ng reports. Okay naman siya. Tapos yung pamilya, okay naman. Then eventually, okay kuha ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Pagkatapos doon, di ba na-deny yung Navy, okay lang sa akin. I mean, it's okay. I understand that they have to deny it. Ngayon, ata wala na siya doon. Meron kami nakukuha reports kung nasan siya. But anyway, boy, napabaliktad na nila. Oh, because just before the first video of Zaldico, napabalita that he recanted this. Oo, na bumaligtad na babawiin niya lahat ang kanyang sinabi. Yes. So what is your story? Nung nalaman ko na yung pag-recant niya at yung dinidyo pa siya, yun ang pagkakalam ko, no? Coming from the reports coming from the family. Siyempre nalungkot ako. Tapos medyo nagalit ako. But eventually naisip ko, hindi kawawa yung tao Paano mo sisisihin yung isang tao na nag-isip para sa bayan, pagkatapos na yun naman, yung pamilya na iniipit. Yung pamilya niya may danger. So, kung ako man yun, siguro pipirmahan ko lahat ng papapipirmahan nila at sasabihin ko lahat ng gusto na sabihin. Kaya nag-a-appeal ako, napakawalan na nila because nung sinabi ng Saldi ko na nagdi-deliver akong pera, ko okay na. At least si Gutesa, hindi na siya yung main na naging problema. Biglang sinabi ng second part, totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Naku, sabi ko, nawala na naman. After that, hindi na namin siya alam kung nasaan. I will not engage, sabi ng Presidente. My conscience is clear, sabi ni Martin Romualdez. May mga calls pa na, no, we're not going to call for anybody's resignation. This is transparency rally. This is an accountability rally. What do you make of this whole thing, Mike? You know, the problem with the analysis of some group is that they're saying, para sa akin, boy, pag sinabi mong BBM resign, it is not only about the person. It is the office of the president. You have failed in governance. You have failed in stopping corruption in your administration. And I will go even to the extreme of saying, you knew and you were the head of the organized corruption happening in government. Now, up to the president to prove himself innocent. Kailangan niyan sagutin si Saldico. For 3 years, he was the chairman of the Committee on Appropriations. You do not become Committee Appropriations chairman if the president doesn't want you to be the chairman. The Speaker of the House, poder din ng presidente yan. Sa lahat ng naging eleksyon ng speakership, pag sinabi ng presidente itong dapat na speaker, ito yung magiging speaker. Ngayon, mas gusto ko pa nga yung ibang nagsasabi na BBM Sara resign. Diba? Congress abolish, Senate abolish, puro kayo corrupt. Mas malinaw pa sa akin yung ganang panawagan. Pero sa akin naman, extreme yun. Because from my point of view, itong kay presidente na nangyaring corruption with the budget came from his office, headed by his office as president of the country. Speaker, Committee on Appropriations. Sabi nila, may corruption din dito sa OVP Okay, sinasabi niyo OVP. First and foremost, pending yan sa COA. You're talking of 800 million pesos. The actual na pinag-iimbestigan ngayon sa COA, out of 125 million, is 73 million pesos. I'm not gonna go into details, but the point is, you read the COA review of all departments. On average, DSWD, lacking of documents, deficiencies, 5 to 10 billion. Pumunta ka ng DPWH, 50 billion pesos. Pumunta ka ng Department of Health, lacking in documentation, requirements, deficiencies, rejected, disallowed,
ilan tong bilyong piso. Ang punto ko, yung mga opisina lahat nagkakaproblema from time to time as a public office. Because when the COA reviews your budget, you have to make proper submission. You have to complete the requirements. Lahat kami may mga pending reviews. Pero itong corruption na nangyari, na insertion, delivery, klaro na kwento ni Salvi ko. Klaro na nakikita natin sa program funds. So, going back to my point, sabi mo, re-reject lang nila, hindi totoo, hindi totoo. Tama. At yun